Less Mickey lang sa'yo, sir. Less Mickey po. Baka di ko maubos eh. Dami eh. Sorry. Ano pangalan nito? Magapit. Magapit Hanging Bridge ata. Uy, malaki yan. Pwede ba ako dyan? Tao-tao sa kalabaw. Ikot tayo dito. Lolo sa kalabaw. You know, touchdown boy, Apari. Apari marker, ito na yung dulo. First time moment natin. Ang galing, lumalaw yung kalabaw, ang lalim, lubog oh. Regrets pre. Ang ina. Uy! Ayun yung ilaw. Kota, malubak ata ito ah. Iwas, iwas, parang lubak. Wow, laki ng ilog. Cagayan River, napakaganda. Woohoo! Ito yung napagstayan namin, no? Ito yung reception area. Ito parang farm ata nila. Then, ito yung pool. Dalawa yung pool, laki. Ayan, no? Tapos malawak pa yung parking dito sa unahan. Then, ito yung building ng rooms namin. Itong mataas. Ayan, open area siya. Nasa gitna ng mga palayan. So, pag gabi, wala kang makikita. Day 3 tayo, day 3 sa Apari. Ride out tayo papuntang Apari marker. Tapos Tuguegarao after nun. Hanap muna ng kainan pagka... Hindi, sa Tuguegarao na kami maghanap ng kainan. And shoutout pala kay Kuya. Napakabait dito sa Green Star Park Hotel. Sige, salamat. Uy, madulas. Yun, ride out to Apari marker. Hindi namin nadaanan kagabi, medyo napagod na kami. Ride out pala namin ngayon is 5:40 AM. So bumiyahe ng ganito. Mamaya pag inabot kami tanghali pa Tuguegarao, baka mas mahirapan kami. So sakto na rin na ganito yung alis namin. Tapos balak ko, Tuguegarao ako ng one day bago ako bumaba papunta ng either Dipakulaw, Aurora or Nueva Vizcaya na ako bababa. Diretso na ng Manila. Tingnan natin. Good morning mga taga-Apari. Andito na si Kain Moto. Woohoo! Kailan ba yung masarap kainan dyan? Sa mga masarap kumain sa Apari, baka may makirecommend kayo, comment nyo dito. Babalikan natin yan. Yun o, Apari marker. Dito kami galing kagabi. Yun o, parang 15 minutes away lang at, hindi, 10 minutes away lang siya doon sa hotel namin. Yan o, Apari marker. Nice one. Welcome to Apari. Hindi namin pumasok dito kahapon eh. Nagpicture lang kami dyan sa labas. Kaya punta naman namin, tabing dagat. May McDonald's pala dito, ayun o. Kanan. Uy, ang ganda naman ng ilog dito sa Apari. Ano to? Novo? Akala ko Pure Gold. Novo Mall pala. Front na to, coastal road na. Ramdam ko na yung dagat. Take the second left onto Ay, Calazar Street. exciting to. Dito ba? Continue for 1.5 kilometers. Grabe, iba yung vibes dito. Iba talaga ang mga appeal ng coastal towns. Napakaganda. Kahit sang parte ng Pilipinas, may kanya-kanya siyang appeal. Unique dun sa lugar nila. Hindi siya magkakatulad.
Ang ina, goosebumps. Goosebumps. Naduluha ako. Iba yung feeling. Putang ina, dulo ng Pilipinas. Hindi. Dulo pala ng Luzon. Kanta lang yan sa Itbulaga. Take the next Napuntahan left, ko na. then your destination will be on the right. Dito tayo magpipicture. Naku, madaming tao. Yari tayo. Grabe. Palakpak para sa sarili. Another achievement. You know, touchdown boy, Apari. Apari marker. Ito na yung dulo. And first time ulit natin. And lipat ko lang yung motor para makapagpa-picture tayo. Tapos silipin natin yung dulo mamaya, mabilisan. Ganda oh. Kaya lang mukhang nasira na yung dulo. Hindi na tayo makakasagad doon. Panood In ko pa to 300 sa meters, make a vlog U-turn. ni Ian oh. You know. Ito yung dulo. Ang ganda. Wow. Off limits motor vehicles. Pero may motor. Grabe. Iba yung alon. Uy, ang ganda. Napakaganda naman, boy. Teka. Picture tayo. Picture lang, tapos alis na. Uhuy! Okay, ikot na tayo. Oras pala, 6:16. Mga picture lang kami saglit. Then, pinin ko na yung next location namin. Tuguegarao, yung Triangles Pansiteria. Dulo pa sana, kaya lang bawal na dito eh. Sumaglit lang ako, para lang masilip. U-turn na natin. Salamat sa pagsama, mga tropa. Uy, saan kaya ang next day natin, no? Paano pag nagkamali? Goodbye, big bike. In 200 meters, turn left onto Loriga Galaza Street. Sulit yung biyahe. Hindi na lang natin siya napapanood, napuntahan na. Take the next left onto Loriga Galaza Street. Yun ata yung kahapon eh. Si Kuya ay kasabay namin tumawid ng Apari West. Okay, next stop naman tayo. In 6 turn Tuguegarao, right onto another Decarion new Street. destination na i-unlock natin. I-tick off na natin sa bucket list yung Apari. Wow, sa lubong dagat at ilog. Kasabay na naman namin yung grupo ng Philippine Looper nasa unahan. And yung dalawang GS, sila ata yung kasabay namin nung day 1, day 2. Ngayon, day 3. Mukhang sila nga. Baka ito yung Luzon leg nila. Kaya natin kung patikitan natin. You know, someday, bro. Tatlo sila. Nice one. 4. Bakit yung sasabi ni Kuya? Angas, Philippine Loop. 6.7 kilometers away tayo sa ating destinasyon. Oras ay 6:45 ng umaga. 4 ata silang GS or 3. Mukhang North Loop to. 4 silang GS. Malamang North Loop to. Feeling GS ako no? Nakikihabol. Angas na mga motor, sir. Woohoo! Kala ata ng ibang tao kasama ako sa convoy nila eh. Yung dalawa kasi peking GS. Iba yung plug nila sa motor, so baka mga international loopers to. Galing, ang galing. Hindi lang pala Pilipino nag-iikot dito. Maharlika Highway. Mga nakasabay pala namin, hindi pala sila yung PH looper na nakasabay namin nung isang araw. Mukhang hindi sila mga Pilipino. O baka sila yung sa international towing company Continue on na Asian Highway 26 nakita ko for 6 nag-iikot kilometers. nag-iikot sa Pilipinas. Ayun no? Ano pangalan nito? Magapit Hanging Bridge ata. Hindi nga lang kami makakatigil dito. Masigip. Wow! Sulit. Uy, ang ganda ng ilog. Ba't ganon? Ganda naman dito. Laki pala.
Ay, ang ganda ng Magapit Bridge. Sobrang laki ng ilog. Sulit na sulit talaga biyahe. Nakakawala siya ng pagod. Next time, next balik natin, mag 1 week tayo sa Cagayan para mapuntahan natin lahat ng mga bayan-bayan dito. Ngayon kasi North Loop lang tayo. Pasyal lang talaga para lang masilip. Hindi na tayo magkape tsaka pa-picture. Nakatayo din, nakadalawang gasolinahan ata ako, then parehong barado daw yung toilet. Hindi ko sure kung bakit, or sabi ata nila is may sumabog na tubo ata, sumabog. So parehong gasolinahan, walang banyo. Buti may banyo dun sa may terminal, nakatayo tayo kahit papaano. Kasama pala natin nauna na since uwi na rin siya ng Manila ngayon, and hinahabol niya yung araw hanggat maaari. Nasa kalsada siya habang may araw daw. And dadaanan din pala namin yung kamag-anak namin before magtugigaraw. So ngayon, nakahabulin ko na siya since nauna na siyang gumalaw. Kabilubak ngayon ah. Uy, malikot. Grabe, matalbog. Ang bibilis pala ng sasakyan dito. Puro diretso, average sila 120, 130. Huy! Gagaraw na ba to? Ano kaya to? Hindi natin matingnan na matagal. Mabilis tayo. Next time na lang. Yun o, nabutalain si Tito Noel. Puntahan pala namin yung kamag-anak daw kay Lolo Mon. Tatay ni Papa at saka ni Tito Noel. Suway natin. Uy, saan kaya iikot? Uy, malaki yan. Pwede ba ako dyan? Tao-tao sa kalabaw. Ikot tayo dito. No sa kalabaw. In 600 meters, you will arrive at your destination. Aha. Ayos. Another short off-road adventure. Woohoo! Ako malalim. Yari ka dyan, boy. Dudumihan din naman eh. Ah! Take the next left, then turn left. Ano yung itong dadaan na kalabaw, higante. Ngayon lang nakakita ng ganyan. Morning. Malaki po nung kalabaw nyo. Higante oh. Malaki pa sa kabayo eh. Kita na kami sa kamag-anak namin dito sa Cagayan. Mga kamag-anak ni Lolo, tatay ni Mama at ni Tito Noel. Ngayon is mag-one day pa ako sa Tugigaraw. Tapos si Tito Noel naman kasama ko, pabalik na ng Manila. Kaya lang baka hindi niya daw kayanin. Titigil pa siya ng Cabanatuan siguro para dun magpalipas. Ang goal natin ngayong araw is mga try ng 2 or 3 pansit batil patong. Tapos ride out natin bukas ng umaga, mga pa-Aurora kung kayanin pa. Baba tayo ng Dipakulaw. At least 4 to 5 days ang target ko North Loop. Third day namin ngayon. Oras pala ay 9:26. And 18 kilometers away na lang kami hanggang Tugigaraw. Dito tayo malobat. Podo pala natin or trip meter natin simula day 1 is 904 kilometers. Dito tayo sa approaching Tugigaraw City or Tugigaraw na ata to. Pang few kilometers away siguro. Dito namin mag-iwalay ni Tito Noel kasi ang pinil ko is yung pansita na nakakainan natin.
Pa-full tank na rin natin para di na tayo lalabas. 600 yun na kuya. Sakto. Ay, hindi kaya. Sige, okay na yan. Aapaw pala. Saan yung pinin mo location? Wala ka nang stop dito, no? Wala na. Santiago Isabela na. Yung way ko, hindi ko alam, pero nakapin sa akin yung Triangle Pansiteria. So pag liliko na lang ako. Hindi ka na magbabayan. Lalabas ka ng bypass. Dito ako banda yung may pa-triangle na yan. Ito, nice ride. Sige. Salamat. Ingat. Kapag Ay! Grabe init. Nakakahilo. Ingat, ride safe. Naku, traffic pala ang Cagayan. Ehe. Grabe oh, ganito pala to Gigaraw, City. Parang Manila, or baka dito lang, papasok. Oh shit. Oh shit, tapos 6 kilometers away na lang tayo, malapit na yan. Ako'y nagugutom. City na yun to Gigaraw, grabe traffic oh. Labas tayo ng main road. Hindi ko kaya yung traffic. Try natin tong isa. Baka mas madali ito. Or baka mas maluwa. Ito parang bypass. Mamaya tayo magbayan-bayan. Ma-traffic. Time check pala natin ay alas 10 ng umaga. On the way tayo sa Triangle Pansitan. Nakita ko lang din siya sa vlog ni Chewy. So, tingnan natin kung okay ba talaga. Ito daw yun sa kanto, kaya triangle kasi nasa may intersection. Tingnan natin kung may parking. Naku, mainit. So, kaya pwede pumarada. Mukhang bawal dito ah. Ay. Kanto. Ito daw yun, Triangle Pansiteria. Walang parking. A few inches later. Yari Less tayo Mickey dyan. lang sa'yo, sir. Less Mickey po. Baka di ko maubos eh. Yan, okay na yan. Konti pa. Konti pa, lagyan ko pa ng konti. Ayan. Okay na po yan. Yun. Okay na? Okay na po. Yes. Thank you. Dami eh. Sulit. Ito, round 1 ng pansit natin ngayong araw dito sa Triangle Pansiteria. Kain na tayo. Next time. Sulit yung Triangle Pansiteria, masarap. Lalo yung mga karne niya. Charon bulaklak, kalabaw, atay. Time check pala, 11:18. On the way na tayo, papunta doon sa nabook natin na hotel. Malapit siya sa St. Paul. Grabe ito, Gigaraw. Iba yung traffic. Hindi ko ina-expect na ganito siya ka-traffic or ganito siya ka-populated. Ang dami nung quantity ng sasakyan. Sasakyan, tricycle, motor. Tapos, grabe init nga. 48, 49 ata. Apari pala yun. 47 ng Tugigaraw. Dito na tayo sa may Taj Hotel. Hindi ko lang alam kung bakit sila naglalabasan and puro paatras ang palabas. Ito yung Taj Hotel parking, no? Saan ako pwede pumarada? Uhuy! Too close, bro. Ayan.
Ay, init. Thank you. Okay po. Ito na din. Okay. Atras ka pa, para makabukas yung pinto. Okay. Bye. Filipino ka, hindi? From where? India? Oh, you own the hotel? Oh, I see. That's why it's Taj Hotel. Oh. I see. I thought you were the owner. Thank you. Alright. Pag-check-in na tayo, alas 12 ng tanghali. Ito pala yung room na nabook natin. Not bad na, around 800 pesos. You know. Maganda lang dito is lahat ng pasyalan or nasa lahat ng amenities sa city. Malapit siya sa St. Paul, sa ibang schools, malapit sa SM, mga kainan. Ang dami sa labas. Ito yung banyo. Tsaka may bidet. Ayun, may bidet. Okay na ako dito. Pahinga muna tayo. Papalipat din pala ako ng room mamaya yung may balcony, kaya lang hindi pa daw nag-check out yung may tao pa. So dito muna tayo papalamig. One eternity later. Dami pa rin sakyan dito eh. Tomorrow for sure. Good morning. Day 4 tayo ngayon. Start na tayo 3:30 AM. Ito na yung gamit. Ito lang yung hassle dito sa mga rackless na pannier bags or pag hindi siya side box. Ang hirap niyang tanggalin, din ang hirap din ikabit kasi yung mga straps kakapay mo pa lalo pag di ka pa sanay. Ito yung mga crash bar na bags natin, yung dalawa. Eh, hindi natin maiwan kasi malayo yung parking, baka matsambahan pag overnight. Plano ngayon is punta muna tayo ng Isabela, doon tayo magbe-breakfast. Santiago ata, then doon ako mag-decide kung Nueva Vizcaya tayo bababa pa Manila or baka mag-Dipakulaw muna tayo, Baler, then Nueva Ecija na natin. Ilalagay ko pa yung isang bag. Ito kakakabit ko lang. Init dito sa basement. Ayan dito. Oras ay alas 4. Alas 4 na ng umaga. Parada muna yun sa taas. Ito na yung last na ikaarga natin, yung saddle bags. Ito yung mahirap. Grabe lang init ngayon dito kahit alas 4 ng umaga. Yun, tapos na tayo mag-prepare. Ito yung mahirap ikabit, yung dalawang bag na to. Ang tagal talaga. Unang kabit ko, sumasabit dun sa may gulong. Kaya inulit, ang tagal. Tapos ang init pa. 4:50 na pawis pa rin, oh. Painit lang ulit. Ayos, saktong alas 5, ride out na tayo. Sinakto na alas 5, ang tagal ko nag-ayos doon. Parang 3:30 pa lang nag-prepare na ako, nag-ayos ako ng gamit. Alas 4, binaba ko yung dalawang bag sa crash bar. Tapos yung tumagal, yung nasa likod, yung mga side bags natin na Rhino Walk. Pag nagamay mo naman, mabilis na siya. Kaya lang, hindi ko pa rin talaga abisado. Nahirapan ako sa strap. Kailangan mo siyang i-secure kasi rackless yung mount niya. Hindi mo na kailangan mag-rack. Kumbaga, didiskartehan mo na lang based dun sa strap. Starting trip meter pala natin kanina, around 923 kilometers. Estimate ko hanggang bahay, 1,500 to 1,600 siguro. So malamang mamaya mag-reset to 0 na yan kasi ang trip meter nito hanggang 1,000 then nagbaback to 0. Ayan. Ito na pala yung Buntun Bridge, oh. Ganda sa kanan, oh. Wow, laki ng ilog. Cagayan River, napakaganda. Woohoo! Ang sulit ng North Loop. Ano lang, natsambahan pala yung tiyan ko. Sa tubig ata ako nadali dun sa may Kamalanyugan or Aparibanda. Pati yung binakong tubig dun galing na talagang sirachang ko simula kahapon. Hindi na rin ako masyado nakakain kagabi. Mamaya bawi tayo ng kain siguro sa Isabela. Hanap tayo ng kabagan, pansit kabagan. Namiss ko tong mag-ride ng wala pang araw. Ang lamig, napakasarap. Sarap mag-ride ng ganito. Malubak, sir. Mukhang marami tayong makakasabay na truck hanggang mamaya or hanggang bumaba tayo ng Aurora. Silipin nga muna natin. Take the next left onto Enrile, Ganda ng Santa skyline, Maria no? Road, Silipin then lang natin sharp bago left tayo onto umalis. Santiago, Tuguegarao Road. Ganda. Ilog. Continue on Enrile, Santa Maria Road, Laki ng Cagayan River. Ganda.
Wala na bang view dito? Wala na. Wala nang malapit na view. Out of way. Diretso na tayo. Santiago, Tapagara. Quick stop lang tayo dito sa may gasolinahan. May parang umanong insekto sa helmet ko. Wala akong makita. Ang hirap. Kalinga, Cagayan Road pala to. Ayun, galaw na ulit tayo. Uy, ang bilis! I Heart Santa Maria. Santa Maria Cagayan, ang bilis. 20 minutes lang natin nakuha. May tigil pa yun, ha? Wow! Malayo ba yun? Eh, gago, malayo. Mga 20 plus kilometers away dun sa Tuguegarao. Napakaganda. Ang haba nga lang niyang patag, medyo nakakaumay, nakakaantok siguro to lalo kung mag-isa. Pero pag hindi tayo nag-record, sound trip lang. Utang, ano ba ka? Medyo matalon. Ay! Okay naman yung kalsada, huwag ka lang maugulat sa lubak. Ilang naman yung kalaban eh. Ay! Ang galing nung daan dito, sobrang haba niyan diretso. Tapos parang rolling hill siya, aakyat bababa. Medyo matagtag lang siguro pag maliit gulong ng motor mo dito. Ganda, ang ganda. Woo! Oh, may portal din dito ah. Uy, ang ganda. Woohoo! Santa Bangkingan dito, Santa Maria going to Isabela. Uy, magkandudulas boy. Eto na naman nata yung mga rolling hills na daan, no? Aakyat, then bababa ng sobrang tarik, aakyat ulit. Galing eh, oh. Ayan nga, ito nga. Tapos dire-diretso lang siya na ganito. Pag ganyan, di tayo pwede umovertake. Di natin nakikita yung nasa unahan eh. Kahit sabihin mong diretso lang siya. Ayan, clear na. Overtake. Kari, okay lang kayo? Malubak ata ito ah. Iwas, parang lubak. Slow down tayo, may intersection sa unahan. Pucha, malubak nga oh. Mas okay pa yung sa kanan, walang lubak kaysa yung sa gitna. Medyo nabawasan pala yung backfire ng motor ko ah. Simula nung nagpa-reset ako ng ECU. Dati, lakas ng backfire na ito eh. Kala mo namamaril eh. Ngayon okay na. Laking tulong din. Hindi na siya nawawala ng power o hindi na nabibitin. Partida, wala pang remap yun ha. Goa City, Isabela na tayo. Approximately 60 kilometers away dun sa Santiago, Isabela. Doon tayo magde-decide kung Vizcaya ba tayo bababa or Aurora. Pero bago yan, hanap na tayo doon ng pagkain or kape. Di ba tayo, kulang yung kinain ko kanina umaga eh. Kailangan pa natin ganggaan ng mas mabigat. Uy, malubak, boy. Lalaki ng mga truck, oh. Truck? Bus? Ano ba yan? Alikabok. Nagawa ata yung tulay. Lalaki ng karga. Grabe naman. Baka dito pa tayo masemplang ah. Hindi natin masisingitan yan. No choice. Ayun, may kilang. Meron sa baba.
Thank you. Thank you. Ay, sama na dyan ko. Ano na pala to? Kabatuan, Isabela. Parang wala silang arko, no? Or baka dito sa kabila. Ito, town proper. Kabatuan proper. Dito tayo sa bypass road or diversion road. Ano tayo? Santiago, Isabela, 7:20 AM. Bilis lang. Dami lang talagang lubak. Tsaka may mga ginagawang kalsada. Ito, pagkasa tayo. Ay, mahal. Mahal ba? Okay lang. 6.5 liters na arga natin, day 4, 421 pesos. Unang karga ngayong araw. Ay, sama pa rin ang tiyan ko. Tatay na naman ako. Kakatay ko lang kanina dun sa may Rojas. Santiago na pala. Town proper ata na Santiago. Parang lahat ata ng bayan na tigilan ko, matataihan ko ah. Di maganda yun. In 200 meters, turn left after KFC. On the Traffic, left, no? onto 4 lanes. Tama ba? Santiago at... Alam mo Santiago to eh. Take the next left after KFC. On the left, onto... Ba't 4 lanes ang tawag? Continue on 4 lanes for 800 meters. Sana lang walang dead end dito. Hindi ko sinunod yung ruta eh. Nakita ko lang nag-manual navigation ako. May off-road yan, di tayo dadaan. Sana lang may tagos dun sa dulo. Ay, ang ikli lang pala. Kala ko madami. Bitin. Ano to? Hospital? Hospital ata. May pansit dyan. Ay gago, ba't may punerarya dito? Ayoko dyan. Kaya pala walang dumadaan dito. Potay na. 37 ng umaga, dito na tayo sa bayan ng Dipay. Ano lang muna tayo, nakapag light snack na tayo. Mamaya na siguro tayo mag heavy. Or doon na sa pinin ko na falls, bandang gitna, para iwas antok din. Tapos try natin by lunchtime, baba na siguro ng Aurora. Dapat makahanap tayo ng magandang spot doon, yung may lilim, yung mahangin, para alas 2 na ride out natin, di na ganun kainit. Ganda pala ng bypass road dito. Ito yung after ng bayan ng Aglipay, bypass road papunta ng Aurora province na. Nakita ko sa maps, puro twisties eh. Hindi ko lang nakita to ah. Ganda, ganda. Saan kaya pwede mag-picture? Ganda ng gasolinahan, Saudian gas. Hindi ko lang nakita to eh. Ganda ng pwesto, ganda ng view. Tabing ilog. Walang ano eh, walang local. Galaw na tayo. Mamaya na lang. 52 kilometers away tayo dun sa falls sa may... Hindi ko maalala yung pangalan ng falls eh. Somewhere along the road papunta ng Aurora. Check na lang natin. 50 kilometers away. And dinadyawan, tingin ko mga 70 kilometers away. Nag-notify na pala yung sa Venturi natin yung maintenance or PMS icon niya. Mamaya i-reset natin. Sakto, pagbalik ko ng Manila, change oil lang ito at PMS. Yun, alas 9 na. Nagpahinga saglit. May nakita ako dito, Governor's Rapids. Parang malaking ilog siya eh, part na ng Quirino. Akala ko Isabela lang dadaanan natin din Aurora. Yung pala, may way din or may part din ng Quirino. Silipin natin dito. Hindi ko lang sure kung kaya ng motor, pero usually pag ilog or ganyan, may mga off-road eh. Tanong natin. Ito yung maganda sa solo eh, no pressure. Hawak mo oras mo. Kung may gusto kang tigilan, wala kang kailangang pakisamahan. 5 kilometers away yung Governor's Rapids na kita ko lang din along the way. So, kinin ko siya sa map. Silipin natin, baka di sayang lakad. Maaga pa naman eh. Baka masyado tayong mapaga ng dinadyawan or pabalik. Wala tayong gagawin doon. O nga pala, first time ko makapasok ng Quirino Province. Simula pinakanak ako, ngayon ako nakapunta ng Quirino Province. Nakikita ko lang dito sa libro eh. O nga pala, Isabela, first time ko rin mapuntahan yun. Isabela and Cagayan. Napunta ko lang kasi dati Ilocos. Hanggang Ilocos lang na part. Ang daming pwedeng i-discover dito. Ang daming mga rough road, off-road section na pwede mo i-explore. Hindi nga lang, nakakatakot pag malaki dala.
Ewan ko lang kung may bayan pa dun papunta or kung may talipa pa. Pero mainit siya. Uy, may rough road dun sa unahan. Ano kaya yun? May way dun, oh. Parang ano siya, grade out. Hindi. Parang back roads or provincial roads. Hindi ko lang alam kung saan papunta yun. Ay, ilog din. Divisor. Divisor. Napakaganda, boy. Divisor. Rolling hills din siya, oh. Ito pala yung Quirino province. Baka yung town proper dito sa kaliwa. Mamaya silipin natin. Or bili kaya muna ako ng merienda. Uy, putang ina, ang ganda. Governor's Rapids. Ay, ito yung kabila. Ito, saan ito papunta? Napakainit. Ay, silipin natin sa baba. Ayun, no? Governor's Rapids Nature Park. Hindi ko lang alam kung ito yung way or ito. Pero pareho siyang tabing ilog, eh. Rough road kaya? Naku, rough road. Maikli lang naman. Yun, no? First time. Ay, gago. Off-road nga. Sabi na, eh. Konti lang 200 naman. meters, you will arrive at your destination. Tignan natin kung anong makikita natin dito. Uy. Mainit lang, walang parking. You have arrived. You have arrived. Saan pa? Ito lang yung may lilim. And Governor's Rapids, Madela, Quirino. Check natin sa baba. May nature park pa siya, oh. Dito tayo sa Quirino province, sa Madela. Hindi ko sure yung pronunciation. Pero pangalan ng place, Governor's Rapids. Ang taas pala nito. Bulubundukin ng Quirino. Ito, ay, dulo. Kita pa ba to? Ayun. Pero yun hindi dapat. Ayun, Governor's Rapids. Mukhang pwede bumaba dun sa dulo, eh. Tanong muna natin sa entrance. Yung entrance pala dito, 20 pesos. Parang environmental fee na siya. Tapos sinilip ko yung baba. Grabe, napakaganda. Buti pala dumaan talaga tayo dito. Hindi pa tayo nagdinadyawan. Lipat ko lang yung motor doon malapit sa entrance. Ang ano nga lang dito, kanya-kanyang dalang pagkain, kanya-kanyang luto. Yung bilihan daw is sa labas pa. Pangalan pala nung place, Governor's Rapids. Nakita ko lang siya along the way. Galing kasi ako ng Tuguegarao. Tapos pagpababa ako ng Aurora, eto sakto, may sign doon. Tinigilan ko. 5 kilometers away siya sa main road. Ano natin yung baba. Yun, no? Pucha, parang nakakatakot madulas, ah. Ganda, gagi. Ibang iba. Tapos may mga clips na ganyan. Sabi nung doon sa may reception kanina, yung lalim daw nito mga 2 nyog yung taas. Ito yung mga rapids, oh. Yun, no? Tingnan natin. Oh, diba? Meron pa dun. Solid, boy. Ito yung maganda. No plan is the best plan, diba? Kaya kahit mainit, alas 9, alas 10 ng umaga, ganito view, diba? Ayun, no? Meron pa dun sa dulo, eh. Mamaya silipin natin. Ang galing, lumalang yung kalabaw, ang lalim, lubog, oh. Wow. Ayan na pala yung pansit batil patong. Nagsiswimming lang, pinapaliguan. Joke lang. Balik na tayo, di na kaya init. Ito pala yung paakyat. Medyo matarik. Hanap na akong kainan para makapahinga. Sir, nice meeting you. Salamat. Sir. Sige sir, salamat. Nice meeting you. Ingat po. Init ngayon. Ay, malapit na tumama sa motor yung araw. Try natin daanan yung
bayan ng Madela, Quirino. May Jollibee daw doon. Kung konti tao, doon tayo kakain, papalamig tayo. Hanggang 1:00, 2:00. Pero kung madami, tiis na lang. Diretso na lang natin. Uhuy! Kain mo to, off-road adventures. 300 meters ka lang. Okay na yan. Ano lang yan? Kumbaga, tanggal uhaw sa off-road. Take the next left Taiwan onto mo, para Eckay, sulit. Jones, Madler Diba? Road, Wala na. Eckay, Tayo na, Jones, wala pang 100 Madler meters Road, to eh. Villa Norte, Penang section. Yan, lumamig-lamig nung nag-rides. Woohoo! Curious ako kung ano yung dulo eh. Tingnan natin kung mapasok natin. Tabing ilog ata siya. Pero kung bababa ng ilog, pas tayo doon. Silipin lang natin. Nandito na rin naman tayo eh. Para hindi sayang ipunta. Kaya no, tabing ilog siya. Lalapit sa ilog. Silipin natin. Ayun, ito. Ano kaya meron dito? Purok Sinamara. Silipin natin. Ah, wala. Wala siya. Wala akong makikita. Meron. Hey! Ay, parang cornfields na natuyo ba yan? Mais, palay, hindi ko alam eh. Pero, uy! What is... Ay, gagikita yung ilog, sir! Wow! Wow! Over tayo yung bago. May daan dito, saan kaya labas ito? Ayun, meron pa dun. Hindi kaya pumasok dun. May trail. Gusto ko di sayang, boy. In 600 meters, turn left onto Eckay, Tricycle eh, oh. Jones, Madler Road, Eckay, Jones, Madler Road, Villa Norte, Penang section. Ah, meron dito. Uy! Uy! Ano meron dito? Uy! Uy! Ang ganda ng rapids. Saan tayo ikot? Ganda. Picturean natin. Daan dito. Pasok kasi ng pasok eh. Ito, part ng Cagayan River o yung Governor's Rapid. Governor's Rapids. Ito, dalawang ilog naghiwalay oh. Ganda. Ah, ikot na tayo. May daan pa ata dito pero mukhang private na eh. Balik na rin tayo. U-turn na. Taas. Left onto Eckay, Jones, Madler Road, Eckay, Jones, Madler Road, Villa Norte, Penang section. Continue for 10 minutes. Yung pinuntahan pala natin, 5 kilometers away siya sa main road. Ngayon, pabalik na tayo main road. Hanap muna tayo ng kainan siguro sa bayan. Or kung kaya ko pa iinit, abante pa tayo, next bayan ulit. Yung nga baka wala ng Jollibee. Tingnan natin kung ano mangyayari. Hindi ko din alam eh. Ako si Boy last minute, walang plano-plano. At naniniwala sa kasabihan na, no plan is the best plan. Uy, napakainit. Morning! Inasal House. Dito sana ako kain Jollibee, kaya lang yung parking nila wala ring dilim, kawawa yung motor. Kaya natin yung next bayan, 8-9 kilometers ata. Iipin ko lang sa maps. Uy, init. Ang dami kong break ngayon dahil sa init, di kaya. Ayan, time check, 11 AM. Palabas na tayo ng bayan ng Madela.
Kompleto dito may Jollibee, may Shawarma Shack, ang dami establishments. Tapos may Mercury din. Hindi ko lang sure kung ito na yung huling bayan bago ako tumagos ng bundok pa Aurora. Pero may pinin ako na isa, yung next bayan niya, may parang parisan, lumabas lang sa Google Maps na natin kung okay din. Basta kailangan natin may lilim or may puno at para makakain tayo ng komportable at pahinga ng 2 oras ulit. Yun no? May portal. Bagsak mo pala yan. Sa dulo. Bago tayo bumalik. Head northwest. O dead end na to. Uy, mataas. In 400 meters, sharp left. Ano pa meron sa dulo? Ilog? Kaya na motor? Sige, thank you. Uy, madulas yung bato, boy. Uy, madulas. Bakit ka bumababa dito? Ang ina, kirino na yung pinapasyal ko Uy, putang ina, mabigat pala yung dala ko. Naramdaman ko yung tumalbog. Hindi ko nakita kung anong bayan to, pero siya yung after ng Madela. May nakita kasi ako lumalabas sa map, sinasuggest, Paris yung pangalan. Uy, huwag sana mabasag yung box. I mean, huwag mabali yung bolts. Isipin natin. Putang ina. Matalbog masakit. May bababaan pa kaya ako dito or iikutan? Private na ata ito mukhang wala na. Ikidaan. Take a sharp left, then turn right. Ilog nga. Uy. Pucha yung pinasok ko, lala. May ilog daw dito Ayon din sa maps, ilog. Di ko lang alam kung may iikutan pa ako. Silipin ko muna. Ang ilog. Curious lang ako kaya pinasok ko tong lugar na to, pero hindi ko din alam. Gusto ko lang mag-off-road ng konti. Pero mukhang kayang babain silipin na rin natin. ABS pala, off natin. Uy, madulas. Uy, madulas. Uy, madulas. Putang ina. Ilog nga. Papuntang ilog daw Ay gago, ilog nga. Legit. Kain mo to, adventures. Putang ina. Ang saya. Di ko alam kung saan 600 pupunta. meters, make a U-turn. Huwag lang tayo mapaplat, sir. Tanginang yan. Matigas ata yung gulong ko masyado. Uy, Kirino, sir. Wala sa plano to. Wala sa plano. Dahil wala naman talaga akong plano. Pero may napasok tayong off-road. Uy, ba't walang tubig? Ay, ayun yung ilog. Teka, magpipicture muna ako. Grabe to Quirino Province. Iniikot natin ngayon. Ganda. Kaya natin pumunta pa sa ilog kung may maikutan tayo doon. River crossing na ata ito Okay, picture tayo sa may tulay. Tulay yung background. Ilog na nga. Buho kaya to? Huwag naman. Ganda. Ano ba mayroon dun?
Ako lang ata yung pumasok dito ah. Ay gago, kaya ata na motor, may kotse. Let's see. Pero, mamaya tayo mag-picture bago umalis. Dito rin, uy. Tangina. Ay gago, Kongway ata ako. Lahat sila nasa kabila. Ay gago, malalaki. Ay. Malalaki na yung bato. Kaya pa kaya? Tangina, malalaki yung bato. Ako, drop ka boy. Kaya ba to? Sayad ba? May malaki. Yari tayo boy. Ay, mahirap. Uy, di mo maabot. Yan, mukhang okay na. Yeah. Uy. Wala tayong ikutan, yari. Solid. Balik tayo. Tayo na yung mga bato eh, oh. Tayo na, kinabahan ako kanina. Laglag betlog, di ko naabot. Tangin na, kinabahan ako. Kala ko di mo may U-turn. Ay, di kaya mabilis. Udulasin pa ako sa bato. Steady lang. Tigas ng gulong. Uy. Kaya na ba? Di pa. Malalaking ba to? Regrets pre. Putang ina. Ba't kasi pumasok ko? Lala ng bato. Tang inang yan. Uy, muntik. Pa kaya. Kailangan natin alisin yung bato.
Dito kaya. Ang ina. Uy! Ang bigat mo, sir. Next stop natin. Ito kaya na, hindi pa din. Tayo natin diretso. Ay. Saan nga ba tayo dumaan? Kaliwa. Utang ina, mamatay na ako. Ah! Hindi pa ako ready sa ganito. Uwi tayo. Uy! Tama ba tundaan ko? Putang ina. Hindi yata ito yun ah. Ayoko na. Medyo sketchy, putang ina. Akala ko iiyak na ako eh. Ah! Ah! Walang sinabi yung Bulacan. Ah! Gago ka. Ah! Nakakaya yun. Ang dahil pa naman nanonood doon. Ang way pala, dun sa kabilang ilog, kaya walang tao dito. Ang hirap ipasok. Kahit sa sakyan, di kaya eh. Lahat nasa kabilang tulay. Kaya pala yung lalaki kanina, lumalapit, akala i-river crossing ko. Eh, ang lalim pala nun. Tama ba itong daan ko? Saan ako lumusot kanina? Ah, baba tayo. Regrets, bro. Tanginang pares yan, pahamak eh. Ay! Ito pa isa. Ay, gago, naligaw na ako. Saan yung entrance? Ayun, dito sa kabila. Nabahan ako, pre. Seryoso. Yabang kasi. Hindi ata ito yun ah. Asan yung palabas? Ah, gago, naliligaw na ata tayo. Ito ba yun? Ito ata. Ito, ang hirap nito eh, oh. Turn right. Ay, kapagod! 500 meters. Turn Hello? Grabe, pre. Tangina, sa isang span na yon, short 10 minutes, 15 minutes. Lagpas 5 beses sa tao, muntik matumba. Gago ang puta. Feeling magaling eh. Ay! Tapos na tayo, ayoko na lang off-road. Sumobra na. Kota na ako hanggang next month. Next year na siguro. Ah, sakit ng katawan ko. Hindi ko na pala na-video kanina. Halos hindi ko rin maigot yung motor. Ang lalaki ng bato. And nakababa ako sa motor. Habang iniikot ko siya side stand, 3 beses din muntik matumba. Putang inang yan. Ginagawa mo. Ah! Regrets. Ay no, sarap. Pero putang ina, upper body ko, kamay ko, balikat ko, masakit lahat. Ah. Thank you Lord sa kalsada. Ito ata yung Opares eh. Bukas ba? Take the next left. Tayo galing kanina. Ano nga pala to guys, Quirino Province. Galing tayong Madali kanina. Etong part na to hindi ko na alam. Siya yung next bayan after nung Madali. Right. Ay, hingal kabayo na ako. Ay. Morning! Uy, gago, mayroon pang ilog dun, oh. Bobo, muntik. Next time na. In 200 Baka matumba pa tayo nang wala sa oras. Jordan. Ah, ayoko na. Tangina, pinupulikat yung tiyan ko. Habag Bridge. You know, Habag Bridge. May kayo ng pakaya doon. Ayun, may bayan pa doon.
Ayan, dyan tayo galing kanina. Iyak na ako. Kala ko, di ko na maaalis yung motor ko eh. Dito, etong part na to, ito. Yung mabato. Laki ng ilog, pre. Ganda. Ayoko na. Natroma na ako bumaba. Kakain na lang ako. Ay! Ay, nakakagutom. Mali tayo ng diskarte. Yung kanina ata yung huli. Iba na itsura ng kalsada, oh. Mukhang hindi na dinadaanan. Anyways, doon na tayo sa next stop. Or kung may madaan na tayong tindahan siguro. Oo pala, tunda na to. Ang daming falls sa mapa. Pero tinay ko ipin yung isa, Masug or Masud Falls ata. Tinandin natin. On the way naman eh. Coronang Bato. Trekking. Out yung twisties. Bagal na tayo. Ganda, ganda. Wow. Yan o, papasuwi ko yan kung di ako na-trauma dun eh. Ay, okay na. Kota na tayo sa off-road fix natin. Ang taas pre. Ayun o. May kayo na ba dyan? Ganda ng view ah. Ganda pala talaga ng daan dito. Ay, ang taas. Bundok Sierra Madre. Yun o. Tangina, sarap pasukin yan. Woohoo! Ay, nasa baba na tayo. May parang tulay. Ano yun? Gago, natitira daw si Kuya. Woohoo! Ganda. Pero tangay na, liblib yung itsura niya. Kanina pa wala nakikitang bahay. San Pablo, check natin. Ayun, may kainan. Sir, malayo pa Aurora? Isang oras. Sige, salamat. Sige po. Ano yun? Dioryong Integrated School. Quirino pa rin, Quirino Province. Grabe bangkingan dito. Ang lala, malala talaga. Katakot oh, diretso portal. Damn! Woohoo! Tapos ligo na naman. Ay, sharp, gagi, ang sharp. Uy! Katakot naman yung ganda, kotang ina. Laro lang tayo ng segunda, tercera. Ayun oh, ah! Grabe yung liko, boy! Ah! Uy, ang ganda. Ganda lang view. Ba't may mga bato? Baka marami na yung semplang dyan. Ah! Uy, may trail na naman dun, oh. Uy, ang sharp, ang sharp. Ang lala. Tangina, paano pa kaya yung bungabon? Pagod na ako bumangking, pre. Diretso naman, ayoko na. Time check pala, 12:20. Nasa biyahe pa rin tayo, ang dami nating stops. Puro pasyal kasi kung ano-ano sinisilip eh. Okay lang naman, may isang araw pa tayong extra. Kung umabot tayong Baler, okay lang. Kung hindi, okay lang din. Basta by Friday makauwi tayo. Uy! Ang ganda naman, boy! Yan ang mga pinupunta ko dito. Ito daw yung Masug Falls. Ay, okay na ba yun? Ako mukhang wala ah. Ito, silipin lang natin yung falls. Kaya mo to dyan. Malayo. Masug Falls. May pagkain dyan? Malamig na soft drinks, meron? Ayun na lang. Ay. Naku, wala rin signal.
Ito, may Fritos ring sila. Oh. Rare find. Batang 90s, alam yan. Kunin ko na yan natin. Piling ko na. Ayan, Masug Falls yun tayo. Ayan. Pahinga muna, hindi na kaya init. Nakisilong muna tayo sa kubo nila kuya. Then, nakiusap ako, nagpaluto ng pansit canton. So, salamat. Wala na akong mabilang karinderya, kaka-next bayan ko, wala nang bayan. Kita Gaming muna tayo, tsaka Payless na pansit canton, then Mountain Dew. Hindi na kaya init. 12:30 na tanghali. Pasok pa sana ako dun sa Masug Falls, kaya lang na-trauma ako dun sa ilog kanina. Ayoko na yakit yung motor dun. Pwede naman daw lakarin 15 minutes, pero gabi init. Babaan na lang ako ng Aurora mamaya, mga alas 2 siguro. Oras, 1:30. Katapos na natin magmerienda dito sa tindahan. Mabait yung mga owners, pinagluto nila ako ng pansit canton. Wala na rin kasi ibang kainan na madadaanan kundi sa dinadyawan na daw. Dito pala siya tapat ng Masug Falls. Ayan, ride out na tayo, 1:30, on the way sa Aurora. Baka next stop natin sa may border ng Aurora and Quirino pala. Tapos doon na ako makikita eh. Kaintay na ako kanina pa eh. Grabe. Ang ganda pala talaga ng daan nito, malayo lang. Sayang kasi kung babalik ka eh, sabihin natin galing ka ng Aurora, pupunta ka lang dito, then babalik din ng Aurora, pangit. So, pag binahe mo talaga to, dapat mag-loop ka sa isang side ka na lumabas para sulit naman biyahe mo. Ganda, ang ganda ng mga bangkingan. Muntikan pala ako sa aso kanina. Sobrang dikit, buti mabagal takbo natin. Biglang tumawid yung tutan naglalaro sa kalsada. Pahinga muna tayo, kanina pa ako walang signal. May piso na ako dito. Testing natin. Ayan. Hindi pa na-try ito eh, pero subukan natin. Pahinga na rin. On the way na dinadyawan, mga 15 kilometers according dun sa mga napagtanungan ko. Hindi na ako makapag-update ng maps, wala talagang signal. Simula Madela, yung binaba kong ilog kanina, wala lang signal hanggang dito. Around 40-50 kilometers, walang signal. Siguro yung mga may piso wifi doon naka-Starlink, tingin ko. Ganda oh. Ganda oh. Kamukha nung pinuntahan ko dati sa Mega Siguran. Gantong ganda yun eh. Ganda oh. Uy, lupak pala yun. Ayun oh. Kamukha nung napuntahan ko dati sa, Kasiguran Park. Ganito yung tsura. Ganda. Ito rin yung mga kurbada dun sa pag nagkasiguran kayo. Ganito kalala. Naalala ko to. Ang daming, so tinan mo yung curve. Putang ina. Kaya yung mga sakyan, kinakain nila yung ibang linya. Ang laki kasi nung turning radius. Tapos ang ikli. Kahit mo to, ganyan eh oh. Kumakain na rin ako linya minsan. Matakot naman yung kalsada. Tapos natatay pa ako. Putang ina. Lalim. Uy, ang taas gagi. Oh shit, segundang dumadaos-dos. Ayun oh, parang gumuguho na oh, nag-uumpisa na mag-landslide. Tatai ako pre. Sobrang tarik pre. Parang kasiguran pre. Nakon kong bado oh. Ang lalim, tusok na tusok. Ubusan talaga ng preno. Tangina oh, hindi kaya ng segunda engine brake. That primera ata eh. 420, KM 420. Woohoo! Primera na. Hindi na kaya ng segunda. Mauubos pa yun natin. Ayun, main road na. Dinadyawan na. Siguran Road. May kainan ito. Kuya Joe. Kuya Joe. Tingin tayo ng pagkain. Dito na tayo mag-lunch. ATV Rentals pala dito. Dinadyawan ATV Rentals. Ay, ano to? Dinadyawan Point. Tinanong natin yun.
May lumalabas dito sa maps, oh, Dinadyawan Point. Tingnan nga natin yung dulo nito. Hindi ko pa rin nakita eh, pero kung off-road, atras na ako. May trauma pa ako kanina. Tapos check natin tong resort mamaya kung magkano. Ito nga pala yung Dinadyawan Point according sa maps. Road close. Sayang, pasukin sana natin Dinadyawan Point. Mukhang maganda eh. Ay, kita ko na yung Dinadyawan Beach. Oh, ayun oh. Uhuy. Pwede po pumasok? Pwede pumasok dyan? Sundan natin yung lokal. Pumasok sila eh. Ay, gagi. Ang ganda pre. Palis tayo kay ate. Uy, ang ganda. Ito po ba yung Dinadyawan Point? Kaya may kisama ako sa inyo ha, titingnan ko lang. Ay, nangalak ba? May ganito pala dito? May formation pala dito. Di sana ako papasok, nakita ko kayo eh. Naalagay, do not enter eh. Grabe oh, may na-discover na naman akong bago. Random lang, ang ganda. Ayun oh. Pucha. Sa maps may nakalagay Dinadyawan Point eh. Hindi ko alam kung ito yun. Tapos kanina may nakalagay na do not enter pero yung mga lokal pumasok. So sinundan ko sila. Ito may pang titibag nila yung bundok. Kulay blue. Thank you. Ganda. Ayun Dinadyawan Beach. Ayun pinuntahan natin last time ayun no. Kita doon. Pag inantok na ako or natae, baka doon ulit ako mag-stay. Ganda pala ito, looban ng Dinadyawan. Wala sa mapa. Check natin yung resort pala dito. Inquire lang tayo kung magkano. Yun, time check, alas 3 ng hapon. Ganda nung place sila, beachfront. Tapos ang ganda ng mga cottages, mahangin. Punta muna tayo ng bayan, hanap tayo ng Strepsils. Ang dala ng lalamunan ko. Tapos 2 days, 3 days na ako may diarrhea dahil sa tubig. Nangihina na rin ako, tsaka hirap kumain ngayon. Ay mamaya, balikan natin pag nakabil tayo gamot. Uy, ang ganda. Private ba to? In 600 meters, turn left onto Baylor, Casiguran Road. Ako, wala atang daan dito. Kaya na nga pala to, Dinadyawan na tayo. Pabalik tayo ng bayan, hanap ng gamot. Then check siguro ng iba pang resort. Uy, shake. Ito ata parang public beach. Yung ibang mga private. Tama ba? Queen Beach Resort. Uy, ang ganda. Ipin natin sa dulo. Uhuy. Sama ng tiyan ko. Wait lang ah. Hanap mo ng tutulugan. Sama ng tiyan ko din. Salamat na lang. Boss. Follow nyo na lang. Ilang tayo, boss? Ha? Mamaya, mano yung tiyan ko. Tatay ako eh. Sige. Salamat, boss. Thank you, thank you. Next time, inom tayo. Mukhang solve ka na ata eh. Hindi pa. Maaga pa. Ano pa lang? Papahihaw pa lang. Saan mag-iinom? Hanapin kita mamaya. Load ka lang. Load lang. Ha? Diyan lang. Sir. Sige, mamaya. Pag nainip ako, Oh, sige. punta ako ha. Oh, sige. Inom tayo. Ready Sige po. Oo, sige. Pero isang bote lang. Oh. Iyon no? Sige po, una lang po ako. Short na sila kuya. Mabait talaga mga tao dito. Oras ay 4:50. Mag-alas 5 na. Ang tagal ko nag-iisip kung didiretso ba ako ng Baler, Cabanatu. Ay, may kambega! Kambing nyo po. Ayan, alas 5 na. Ang tagal ko nag-decide kanina. Baler,
Baler ba tayo matutulog, Kabanatuan, or kung doon tayo matulog sa bahay nila mama sa Nueva Ecija. Problema ko talaga yung tiyan ko, nagtatay pa din ako hanggang ngayon. Ang dami ko nang ininom na gamot. Grabe yung tubig doon sa Apari. Yun lang ang pwedeng dumali sa akin. Imposible food poisoning. Low chance na food poisoning yun. Eh, nanghihina na ako, pagod na. Naka 3 litrong Gatorade na ata ako. Ayan, yun tayo. Balikan natin yung kanina. Tapos siguro biyahe tayo mamayang madaling araw or gabi. Mga pahinga, ligo lang. Okay na yun. Ay, saan nga ba yun? Makakalispan man nata tayo eh. Ay. Day 4 natin, dito natin tatapusin sa Dinadyawan. Yung gastos ko way more than what I expected. Tansya ko nasa 5-6K lahat na, pero pucha, ang lakas sa gasolina ng Venturi, ang lakas ko pa sa pagkain, tapos dagdag mo na yung sobrang init. Yung init talaga eh, maya umiinom, kailangan mo mineral, kailangan mo ng drinks, or kailangan mo kumain, nakapagod talaga yung init. Tapos, so ngayon second, third day may diarrhea pa rin ako. Malala. Kaya nakailang Gatorade na ako, mas napamahal, tapos gamot pa. Day 4 natin, dito na natin tatapusin. Paalam. See you on day 5. Peace out.